we're turning the parental guidance off, classmates. Because this show is just for you. I'm Joseph Roble. We're here to give you exciting news, updates, and informative segments. All of it just for you. I'm Wib Serera. Now we have your attention. Let's start the program. This is the show where we stand out loud and proud. You're watching K-Now! For our Kwentong OK feature, we'll be zooming our lenses into one of the most awarded public servants in the country, the Secretary of the Department of Interior and Local Government, Mr. Jesse Robredo. For the full story, here's our student correspondent, Ms. Ayla Sharina Magami. Perseverance and excellence. Those words perfectly embody our featured person for today. He is one of the most awarded public servants in the Philippines. The current Secretary of the Department of Interior and Local Governments, Sir Jesse Robredo. Here is Mr. Robredo for his Kwentong OK. Ako po si Jess Robredo ng DILG. Una po yung local government units, ibig sabihin probinsya, lungsod, munisipyo. Katuwang po siya na mabigyan siya ng kakayahan, magkaroon po ng sukat at gantimpala at parusa pag hindi niya ginagampanan yung kanyang tungkulin. Sakop din po namin yung kapulisan, yung Bureau of Jail at Bureau of Fire. Yung kapulisan po sa pamaraan ng NAPOLCOM kasi yung secretary ng DILG is ex officio NAPOLCOM chair. Ang katunayan po yung NAPOLCOM is really just policy and direction setting and also setting the standard for the police. So yun sa fire po, sakop po talaga namin yung Bureau of Fire Protection Services. Dalawa pong nasasakop niya. Ang una po talaga yung laban sa sunog. Kami po yung regulatory agency insofar as fire clearances, fire safety inspection is concerned. Yung sa jail naman po, dalawa naman. Ang isa po, yung aspeto ng kaparusahan at ng rehabilitasyon. Para po ako yung pinakatatay ng opisina, nagpaplano kung ano yung gagawin. Pinangungunahan po yung pagtupad ng planong yun. Paghanap po ng pananalapi at kakayahan para matupad yung plano. Ibig sabihin po niyan, yung mga opisinang nasa sakop, inaalagaan, ginagawang mahusay, binibigyan ng gantimpala pag mahusay, pinaparusahan pag nagkakamali. At yung tungkulin pong yan na kailangan maging marunong kang tatay at magaling kang tatay. Kaya ako po yung tatay nung mga kasama natin pulis. Ako rin po yung tatay nung mga bumbero. At ako po yung advisor na lang nung mga mayor at gobernador kasi mahirap po magsabing tatay nila, baka ma-misinterpret tayo. Medyo mahusay po ako mag-chess hanggang nahilig ako sa basketball. Nung elementary po ako yung chess champion sa eskwelahan. Yung high school, ganun din. Subalit, palagay ko po na nagaya ako nung napapanood ko sa TV at sa plaza. Na mas masaya po pala yung nilalarong maraming nanonood kaysa dun sa isang corner ka ng lugar naglalaro. No? Malaking bagay po sa aking paglaki yun kasi yung disiplina sa isip at pagpasensya. Parati kang 1 step, 2 step, 3 steps ahead. Yun po yung training na natutuhan ko sa larong yun. Mahusay kami sa math. Kaya po ako engineer sa profesyon. Ganun din po yung mga anak ko. Yun din po yung parang isang galing na pinapamalas nila. Tamad po kasi ako magbasa at magmemorya. Kaya palagay ko mas mahalaga sa akin yung likas na runong. Ako po yung aking grade 6 teacher, namatay na lang. Hanggang ngayon po naalala ko pa. Yung teacher ko po nung si Carmen Ojeda. Mayor na ako nung binibisita ko, pati tinatanong ba, ma'am, ano ba, tama ba ito yung aming ginagawa? Yung pari po sa Ateneo, po si Father Jack Phelan.
Buhay pa po yun. Nagtayo na ng building sa pangalan niya. Dahil siya po ay Amerikano pero naging Filipino citizen, ang biruan po namin mas mahal niya pa yung bayang ito kaysa sa ibang mga Pilipino natural. Pag tungkol po sa mali at tamang bagay, mas pinakikinggan ko po siya sa sarili ko. Palagay ko po dahil wala siyang personal na interest sa ginagawa ko, kung meron. Marami silang aral na iniwan na natandaan mo at nililingon mo kahit lumaki ka na. Kaya po yung mga batang nanonood, parati mong alalahanin si ma'am at yung tinuro ni ma'am. Dahil yung mga aral, kahit nung maliliit pa kami, ay mahalagang aral ngayong malalaki at patatandaan na kami. Hindi mo po maaari ibigay yung wala sa'yo. Ibig sabihin, kung nais mo pong maglingkod, kailangan magi kang mahusay sa pinili mong linya. At ang paglilingkod po, hindi lang ibig sabihin sa pamahalaan o sa pribado. Ang paglilingkod po, kahit anong bukasyon yung piliin mo, pag mahusay ka sa pinili mong linya, makakapaglingkod ka dahil pakikinabangan po yung husay mo ng iba. Bihira naman po yung sa matagal na panahon na nakikinabang lang sa katangian at kausayan ng isa ang sarili. Kaya sana po yung may mga likas na runong, likas na kakayahan, wag na hong hanapin nyo yung mga wala sa iyo. Gamitin mo yung nasa iyo, maging mahusay ka doon, at sa pamamaraan yun, makakatulong ka sa iba. Here is a list of awards he received because of his excellent performance in public service. He received 14 major individual awards, which includes the Ramon Magsaysay Award for Government Service in the year 2000. In 1998, he received the Conrad Adenauer Medal of Excellence as the most outstanding city mayor of the Philippines. In 1996, the Outstanding Young Persons of the World Award. In 1990, the Outstanding Young Men of the Philippines in the first ever Dangal ng Bayan Award of the Civil Service Commission. Recently, in March 2008, he was conferred an Honorary Doctor of Humanities degree by the Far Eastern University in Manila. If your passion is to help others, it is best that you start small first because your little help will definitely go a long way. I'm Ayla Shorina Magkamit from Florentino Torres High School reporting for KNOW. Back to you, Nina, Reeves, and Joseph. Thank you, Ayla. She's one of our new student correspondents. We would also like to thank Secretary Jessie Robredo. Classmates, did you know that besides being a Ramon Magsaysay awardee for government service back in the year 2000, in 1998, Secretary Robredo also won the Dangal ng Bayan Award from the Civil Service Commission, as well as the Conrad Adenauer Medal of Excellence as Outstanding City Mayor of the Philippines. Sir, we salute you. Classmates, if you want to see an event or a school happening featured here on KNOW, or if you want to send a video of that event or school happening, why don't you just go to this website? I'm Joseph Robert. This is the show where the youth stands out loud and proud. You're watching KNOW! Last November 11, 2010, the Lopez Memorial Museum's... Wait. Sawa na lang ulit. Plus alam mo na sila. Younger school-aged siblings. Valentine's Day is celebrated